Isang mapagpalang araw po sa inyo Kuya Bari at sa lahat ng ating mga kasundo. Nais kong bumati muna ng isang magandang araw para sa lahat. Isa po akong certified kasundo at mula po nang madiskubre ko po ang inyong channel ay isa na ako sa palaging nakasubaybay sa araw-araw ninyong pagpo-post ng mga kwentong aswang. Magaganda po ang mga napapanood at napapakinggan sa inyong channel. Totoong nakakatanggal ito ng stress at iwas inip sa mga tulad kong nasa bahay lamang namamalagi at nag-aalaga ng apo. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay nangyari noong kabataan ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Arman. Kuya Bari, ayaw ko pong magpakilala sa tunay kong pangalan dahil nais ko rin pong maprotektahan ang mga mahal ko sa buhay at ang aking sarili sa matang mapanghusga ng mga taong nakapaligid. Mahirap po ang buhay namin noon. Nakatira lamang kami sa isang maliit na barong-barong. Pinagtagpi-tagpi lamang mula sa mga lumang yero, gulong na hindi nagagamit at reta-retaso ng mga tabla. Nag-iisa akong anak ni Nanay Marta at mag-isa niya akong pinalaki. Mabuti at masipag na ina ang Nanay Marta ko. Matyaga siyang nagluluto at naglalako para sa aming pang-araw-araw na buhay at sa aking pag-aaral. Medyo may edad na rin po si Nanay pero malakas pa at tila hindi iniinda ang pagod sa kanyang mga ginagawa. Maraming suki po si Nanay, Kuya Bari. Halos mag-unahan nga sila sa pagbili. Alam ko yun dahil noong paslit pa lamang po ako ay isinasama niya ako upang maglako. At kapag ka naman pumapasok ako sa paaralan, walang bukang bibig ang mga taong nakakakita sa akin kung hindi, "Nagluto ba ng kakanin ng nanay mo? Magtitinda ba si Aling Marta?" Hindi ko alam kung anong klase ba ng sangkap ang inilalagay ni Nanay sa kanyang mga niluluto at bakit sarap na sarap ang mga tao sa kanyang paninda. Nagigiliw ang mga tao sa nanay ko at sobra daw nakakahanga dahil maski daw iniwan siya ng tatay ko, naging larawan ito ng isang matatag na babae. Totoo naman po iyon, Kuya Bari, at isa yun sa hinahangaan ko rin sa kanya maski mahirap ang buhay namin. Samantala ay masama naman ang loob ko sa tatay ko dahil sa nagawa nitong panloloko at pagsama sa babae nang magsilang ang aking ina. Hindi ko talaga maintindihan kung anong magandang rason ng mga lalaking katulad ni tatay kung bakit nagagawa nilang iwanan sa ganoong sitwasyon ang kani-kanilang mga asawa at mga anak. Hindi ko rin agad siya nakilala dahil sabi ni Nanay noong iniwan daw siya at sumama sa iba ay nilisan na nito ang aming barangay. Sa totoo lang, Kuya Bari, may sinasabi sa buhay si tatay. Nasabi ko po iyon kasi noong bumalik sila at dumating sa baryo namin ay nakasakay na sila sa isang jeep ng pamilya niya. Marahil nagkaroon siya ng magandang kapalaran kung saang lugar man siya napadpad. Mayroon po siyang 2 anak na maliliit pa. Tumuloy sila sa kamag-anak ng asawa niya doon sa may bahay na matagal na ring naging bakante dahil nasa abroad ang may-ari. Hindi ko nga alam kung bakit bumalik ang tatay ko noon. Pero napag-alaman ko po tungkol daw ito sa lupa na mamanahin ng asawa niya mula sa kamamatay lang nitong ama. Umuwi lang pala sila dahil sa mana. At si Nanay naman, mula nang malaman na balik baryo ang dati niyang asawa, ay nasilayan ko ang matinding galit at lungkot sa kanyang mga mata. Lalong-lalo na sa tuwing dumaraan sa tapat namin ang jeep nila tatay. Narinig ko pa nga ang malulutong niyang mga mura at pagsunod nito sa jeep ng matatalim na tingin. Isang madilim at nakakapangilabot na gabi.
na halos hindi nakikita ang buwan sa likod ng makapal na takip ng mga ulap ay nakaranas po ako ng kababalaghan sa unang pagkakataon. Galing ako noon sa birthday ng barkada at inabot ako ng 10 oras ng gabi. Nakainom po ako ng kaunti. Magkakasama pa rin kami noon ng barkada at isa-isang inihahatid lalo na ang mga babae sa kani-kanilang mga bahay. Nang napadaan kami sa bahay na tinutuluyan ng aking ama, bumida ako sa aking mga barkada at habang itinuturo ko ang bahay ni tatay ay sinasambit ko sa kanila kung gaano kawalang kwenta ang taong nakatira doon. Inalok pa nga ako ng mga kasamaan ko noon kung gusto ko raw ba makaganti. Sabi ko, oo. Gusto nilang paulanan ng bato ang bahay na iyon, pero sabi ko sa kanila, wag na lang dahil gusto ko mas malaki ang singil ng tadhana sa kanya. Hanggang sa mayroon kaming narinig na tunog ng wakwak. Mahina lamang ito. Nagkatinginan kaming magbabarkada hanggang sa muling mapalingon kami at malinaw na mayroon kaming nakitang itim na aninong umiikot-ikot sa bahay na iyon. Walang kumilos sa amin. Wala ring nagsasalita. Para bang pinakikiramdaman namin ang isa't isa. Naging mahigpit ang kapit sa akin ni Luis, ang aking best friend na parang sinasabi na takot ito sa kanyang nakita. Hanggang sa narinig na naman namin ulit ang tunog ng wakwak sa kailaliman ng gabi. At sa isang pagaspas ng hangin, nakita namin sa itaas ng punong niyog sa bakuran nila tatay ay mayroong nakaupo roong isang itim na figura. Hindi naman namin mawari kung ano iyon, pero parang hugis tao. Napaka-imposible na mayroong pang taong aakyat ba sa itaas ng puno ng nyug sa gabi. Hanggang sa nakita na lang namin na kumilos ang nilalang na iyon at mabilis na pumadaustos pababa ng puno. Tila agad nawala ang kalasingan ko dahil doon, Kuya Bari. Lakad takbo, hingal na hingal ang bawat isa. Mabuti na lamang at hindi sumunod ang nilalang na iyon sa amin. Mabuti na lang din at nasa tapat na rin ako ng bahay namin noong mga sandaling iyon. Pating kayad akong pumasok sa bakuran at dahan-dahang pumasok sa aming bahay. Pero bigla din akong natawa sa sarili ko dahil wala nga pala akong sariling kwarto at barong-barong lang ang bahay namin. Kaya tinitiyak kong alam na ni nanay na ginabi na naman ako sa birthday yan. Ngunit pagpasok ko sa loob, wala si nanay sa bahay. Kaya natulog na lang din akong mag-isa at hindi na inalala si nanay kasi minsan talaga nawawala ito tuwing gabi. Ang katwiran niya, minsan daw ay kumakayod pa daw siya talaga sa gabi para may maitustos sa pag-aaral ko noon. Kinabukasan, naging usap-usapan sa barangay namin ang tungkol sa aswang daw na nakita kagabi. Nagkwento pala ang mga barkada ko sa kani-kanilang mga pamilya kaya nagbukas ang usapan tungkol sa aswang. Naging mainit tuloy ang usap-usapan kung bakit doon daw sa bakuran ng bagong dating na mag-asawa nagpakita ang nilalang na iyon. Naging mailap naman ang mga tao sa kanila mula noon dahil ayon sa barkada ko, napag-usapan ng kanyang pamilya na baka isa sa nakatira doon ay aswang. Agad naman akong sumang-ayon dahil sabi ko pa nga, baka yung babae, at napangiti ako habang sinasabi yun. Sa puso ko ay natutuwa ako na magkaroon ng ganoong isipin tungkol sa pagkatao ng asawa ni tatay. Naisip ko na sa ganun man lang ay maaganti ako o si nanay sa mga taong nanakit sa kanya. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso ay nagtatanong ako sa aking sarili kung totoo bang ang asawa ni tatay ang nagpakita sa aming noong gabing iyon.
At kung totoong aswang nga ba ito, nagagambala sa katahimikan ng aming baryo? Tulad ng nakagawian, nakita ko si nanay sa bahay na abala sa paghahanda ng kanyang mga ilalako. Pinanood ko siya sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata, malungkot, parang lubog at walang kulay. Akala ko nga baka dahil kay tatay, kaya siya nagkakaganoon. Minsan sa isip ko, baka mahal pa rin nga talaga ni nanay si tatay. Napamulagat ako, Kuya Bari, nang makita kong nilawayan niya ang sandok. At ang laway na iyon ay inihalo niya sa kanyang mga sangkap. Naging matalim ang kanyang mga mata habang naghahalo sa kanyang kakanin. Hindi ko naman mabasa kung ano ang iniisip niya, pero nang makita kong biglang ngiting ng uuyam ang pumunit sa seryoso nitong labi, ay kinabahan ako. Alam kong masama ang ibig sabihin noon, Kuya Bari. Mayroong binabalak ang nanay ko. Mula noon, naging mapagmatsyag na ako sa mga ikinikilos ni nanay. Isang gabi, mula sa pagliliwaliw, ay muli kong nakita ang nilalang na itim na naroon na naman sa ibabaw ng niyog, na tila pinanunood ang mga tao sa bahay nila tatay. Dahil sa kuryosidad, nagtago ako at pinanood ko kung ano ang gagawin ng aswang na iyon. Nagsimulang mag-ingay ang aswang. Ang aking puso ay mabilis na pumintig dahil sa kaba at takot. At mula sa sinag ng maliwanag na buwan, ay kitang-kita ko ang nilalang na iyon na nagbago sa isang anyong hayop na may matatalas ng ngipin at kumikinang na mga mata. At habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng isang ibon, ay naroon lang ito sa kanyang pwesto sa itaas ng niyog. Maya-maya pa'y bumukas ang pintuan ng bahay at nakita ko ang paglabas ng babae ni tatay. Nandoon pa rin ang nilalang. Ibig sabihin ay hindi siya ang aswang. Biglang kumilos ang nilalang sa itaas ng puno at agad na sinugod ang walang malay na ginang. Mabuti na lamang at nakalabas si tatay. Agad niyang hinampas ng buntot pagi ang aswang. Nasaktan nito at halos nagpagulong-gulong sa alikabok ng mapuruhan. Sinundan pa iyon ng sinundan ni tatay at sinabing kilala daw niya ang buong pagkatao ng aswang na iyon. Naging mabilis naman ang pagkilos ng aswang. Agad itong tumakbo ng mabilis nang susugurin na ulit siya ni tatay, hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa karimlan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita ako ni tatay sa aking pinagkukublihan. Galit na galit itong lumapit sa akin at papaluin na rin sana ako ng buntot pagi. Ngunit nang makilala niya ako, ay agad niyang ibinaba ang sandata niya at saglit akong kinausap. Mayroon siyang iniabot sa akin at tinanggap ko iyon hanggang sa bumalik na rin siya at naglakad pabalik sa asawa niya. Pinanood ko pa nga sila hanggang sa tuluyan nilang isarado ang pintuan ng kanilang bahay. Naiwan akong nakatunganga at walang masabi sa revelasyong sinabi sa akin ng tatay ko. Sa aking pag-uwi ay naabutan ko si nanay. Saan daw ba ako nagpupunta at bakit ako inabot ng 10 oras ng gabi sa labas? Nagdahilan na lamang ako at sinabi kong sa barkada kong si Delphine lamang ako nang galing. Nahiga na ako at nagkunwaring tulog. Pagkatapos ay nagkunwaring walang alam at walang natuklasan ng gabing iyon. Noong makita ako ni nanay na tahimik na naghihilik, ay agad itong umupo at hinubad ang damit. Tumambad sa aking paningin ang mga sugat niya sa likod na parang mga marka ng latigo.
napansin ko ring dinidilaan niya ang kanyang mga kamay na mayroong sugat. Na kaya daw magpagaling ng sariling sugat ang isang aswang sa pamamagitan lamang ng laway nito. Ginagamot ni nanay ang kanyang sariling sugat. Naalarma ako sa katotohanan iyon, Kuya Bari. Masakit man sa akin na nakumpirma ko ang katotohanan sa paglalantad ng totoong pagkatao ng aking ina. Kinaumagahan, pumutok ang balitang namatay ang tatay ko. Hindi na raw ito nagising mula sa kanyang pagkakatulog. Sa totoo lang, Kuya Bari, labis kong ikinasama ng loob ang pangyayaring iyon dahil hindi man lang ako pinagbigyan ng panahon na makilala ng lubos ang aking ama. Alam kong hindi sapat ang minsang paglapit lang ng tatay sa akin kagabi para punan niya ang mga pagkukulang niya bilang isang ama. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na pinatatawad ko na siya kagabi pa nang hiningi niya ito sa akin. Agad akong nagpunta doon para masilayan si tatay. Marami ng tao ang naroon. Nakita ko rin si nanay na hindi yata ako napansin at diretso lang itong pumasok sa loob ng bahay. Nakita ko rin siyang agad na lumabas. Narinig kong naging usap-usapan ng mga tao na hinalikan daw nito ang bibig ni tatay. Agad akong umuwi para tanungin siya kung bakit niya ginawa ang bagay na iyon. Naabutan ko siyang masayang naghahanda ng mga gagamitin niya sa pagluluto ng kakanin. Maingat akong pumasok nang hindi niya namamalayan. Pero naging malakas ang pakiramdam ni nanay. Alam niya na naroon ako. Pakanta-kanta pa nga siya sa lagay na iyon. Ang humpak sa pisngi ni nanay kagabi ay biglang naging kay sigla. Parang bigla rin siyang naging maayos at malakas. Tinanong ko siya kung bakit niya ginawa iyon. Tumingin lang po siya sa akin at ngumiti. Malalaman ko din daw iyon balang araw kapag naipasa na niya sa akin ang pinakamahalaga daw niyang pamana para sa akin. Ang pangyayaring iyon ay hindi nakaligtas sa mga mata ng mga tsismosa sa aming lugar. Pinagpiestahan nila ang ginawang paghalik ni nanay sa bangkay ni tatay. Sabi pa nga nila, baka daw mahal na mahal pa nga ng nanay ko ang dati nitong asawa. Naaawa daw sila sa nanay ko dahil mahirap nga daw naman ang pinagdadaanan nito. Baka raw umasa ito na magkakaayos pa sila pero dahil namatay na nga ang tatay ko ay mas lalong nawalan ng pag-asa. Ang simpatya ng tao ay nakay nanay. May nagsasabi pa nga na bawiin daw namin ang bangkay at iuwi. Pero ayaw naman ni nanay. Sa amin nag-aabot ng tulong ang mga tao. May nagsasabi pa nga na karma daw iyon para sa kanila. Madaming mga tao sa baryo namin ang nagsasabi na wala talagang mabuti sa pangangaliwa at pag-iwan sa pamilya. Pero sa kaibuturan ng aking puso ay alam ko ang dahilan kung bakit nilayuan ni tatay ang nanay ko. Nalaman nito ang tunay na katauhan ni nanay at hindi niya ito matanggap. Kaya nagpakalayo-layo at nag-asawa ito ng iba. Kung dati ay nagmumuhi ako sa tatay ko, ngayon hindi na po. Marahil ay may matinding dahilan talaga kaya nagawa ito ni tatay. Tila parang naging isang estranghero sa akin ang nanay ko. Hindi ko na siya kilala. Nagpatuloy ang ikot ng buhay. Naglalakong muli ang nanay ko, katulad lang ng dati. Subalit magmula nang mamatay ang tatay ko ay mayroong naging isang gawi si nanay. Naging ugali na nito ang bumisita sa kamamatay lamang na tao sa aming barangay at hinahalikan niya ito
sa kanilang mga labi, bata, matanda, lalaki o babae man. Dahil doon, tingin ng mga tao'y baka nasisiraan na ng bait ang nanay ko. Ngunit imbis na kamuhian at pandirihan siya ng tao, ay mas lalo pa nila itong kinaawaan. Subalit nag-iba ang takbo ng buhay namin nang dumating sa baryo ang isang dayong albularyo. Tiyuhin daw ito ng isa sa mga barkada ko. Minsang sinamahan ko si nanay sa paglalako ng kakanin ay napansin kong masama ang tingin ng albularyo kay nanay. Hindi ito maalis sa kanyang pagkakatitig. Ni hindi na nga niya napansin na naroon ako sa tapat niya, palipat-lipat ang tingin ko sa kanya at sa aking nanay na naglalako sa kanyang mga suki. Tumayo ang lalaki at nilapitan nito ang pamangkin na nakabili ng kakanin ni nanay. Binawalan niya itong kumain nun at narinig kong wag na daw kakainin ng mga pagkain galing sa nanay ko. Tumigil lang ito sa pagsasalita nang biglang inguso ako ng pamangkin niya at nanahimik na silang dalawa. Hanggang sa sumunod na araw, wala nang bumili ng mga paninda ni nanay. Nagtanong ako sa aking mga kabarkada pero maging ako ay iniiwasan na rin nila. Magmula noon, nawala ng sigla ang nanay ko. Ang mga kakanin ay nabubulok na lamang sa kusina namin. Sobrang lungkot ng kanyang anyo at laglag ang balikat palagi. Sinabi ko sa kanyang itigil na niya ang paglalako at manatili na lamang siya sa aming bahay at ako naman ang magtatrabaho para sa aming dalawa. Pumasok ako, Kuya Bari, bilang isang construction helper nang magpatayo ng bahay ang anak ng isa sa may kaya sa barangay namin. Hindi na nga nakalabas pa si nanay. Hanggang sa mapansin ko ang bigla niyang pangangayayat at pangingitim ng paligid ng kanyang mga mata. Palagi na rin siyang nilalagnat sa gabi. Nag-alala ako sa tunay na kalagayan ng nanay ko. At mas lalo akong nag-alala nang kumalat sa baryo ang usapin na panggagayuman ni nanay sa mga tao. Marami ang naniniwala sa albularyo na siyang nagsabi ng bagay na ito. Kumalat din ang tunay daw na dahilan tungkol sa paghalik ni nanay sa mga namamatay naming kababaryo. Sabi ng albularyo ay pinalalakas daw nito ang taglay na mutya ni nanay. Galit na galit ako sa mga taong iyon nang malaman ko ang mga usaping tungkol sa nanay ko. Sinugod ko ang albularyo at agad siyang sinita kung ano ba ang kasalanan ng nanay ko sa kanya at bakit nagpapakalat ito ng mga tsismis na hindi totoo. Agad naman akong sinagot ng albularyo. Alam kong alam mo na ang sikreto ng nanay mo. Huwag ka nang magmaang-maangan pa dahil kung hindi ay ibubunyag ko sa lahat ang tunay na katauhan ng nanay mo. Agad niya akong inaya sa lugar kung saan kami ay makakapag-usap na kami lamang. Agad akong nakiusap na tantanan na niya ang nanay ko dahil wala naman itong nasasaktang tao. Nakiusap ako na hayaan na lang niya kami ni nanay at sinisiguro ko sa kanyang bagamat may taglay na sikreto si nanay ay hindi naman ito masama. Nagmakaawa pa nga ako lalo't sabi ko ay may iniinda siyang karamdaman ngayon. Ngunit ngumisi lamang ang albularyo. Wala raw sakit ang nanay ko. Reaksyon lamang daw ito ng katawan ni nanay dahil malapit na itong iwan ng mutya. Napatitig ako sa matanda. Mutyang itim! Ani pa nito sa akin. Isang mutya ng aswang na ginagamit ng mga tulad ni nanay para magkaroon ng kapangyarihang magbago ng anyo. May kakaibang lakas at puwersa na malayo sa tunay na kakayahan ng isang normal na tao.
Marahing araw hindi nananakit ang nanay ko sa aming baryo, pero alam ko daw ba na sa ibang lugar marami na ang napapaulat na mga nawawala at pinaniniwalaang aswang ang may gawa. Umiling ako at pilit na iwinawaksi sa aking isipan ang mga sinabi ng albularyo. Matagal na raw niyang hinahanap ang aswang na ito at swerteng dito niya matatagpuan sa baryo namin si nanay. Alam daw niya ang kilos ng isang taong may taglay ng mutyang itim. Umuwi ako sa bahay na lumong-lumo. Oo, alam kong aswang ang nanay ko. Pero hindi ko alam na ganoong katindi ang ginagawa niyang pamiminsala sa mga tao. Pero hindi ko rin magawang kamuhian si nanay dahil kahit ganoon siya, hindi naman niya ako pinabayaan. Naabutan ko si nanay na abot na ang hinihinga. Napatda ako sa aking nakita at di makakilos habang nakatingin sa kanya. Parang mas lalo siyang namayat at tumanda. Maya-maya, nakita kong lumalabas at muling bababa sa kanyang bibig kasabay ng kanyang paghinga ang isang bilog na bagay na kulay itim. Tumigil lamang ito nang magising si nanay at mapansing nasa may pintuan ako at nakatitig sa kanya. Sumenya siya na lumapit ako. At sa aking paglapit ay nagsalita siya. Hindi ko maintindihan dahil sobrang hina na ng kanyang boses at parang nilalamon na niya ang bawat letra. Inilapit ko ang aking tenga sa kanyang bibig. Napamulagat ako nang marinig mula sa kanya na tanggapin ko na raw ang kanyang pamana, na ako na raw ang pagpapasahan niya ng kanyang mutya. Ako lang daw at wala nang iba pang maaaring magmay-ari ng mutyang iyon. Hindi raw ako pwedeng tumanggi dahil isang malaking parusa ang mamatay siya kasama ng kanyang mutya. Maya-maya'y lumabas ang itim na mutya mula sa kanyang bibig. Kinuha niya iyon at iniabot ito sa akin. Nakikiusap siyang isubo ko ang bagay na iyon. Iniling ko ang aking ulo. Dumilim ang anyo ng nanay at parang hindi nagustuhan na tumatanggi ako sa kanyang pamana. Ngunit dahil halos panawa na ng lakas ay tanging matatalim na tingin na lamang ang kaya niyang gawin at iparamdam sa akin. Ang mutya ay hindi mapakali. Gumagalaw-galaw ito sa ibabaw ng palad ng nanay ko. Ganun din ay tila mas lalong bumigat ang paghinga niya. Maya-maya'y tumirik na rin ang kanyang mga mata. Alam ko ng mga oras na iyon ay naghihingalo na ang aking ina at anumang oras ay iiwan na niya ako. Napaiyak na lamang ako sa isiping iyon dahil sino ba namang anak ang hindi malulungkot sa maaaring pagpanaw ng isang ina? At mas lalo ba akong nagdamdam ng tila hirap na ito ay pilit pa rin niyang iniaabot sa akin ang mutya. Nakikiusap pa rin siyang tanggapin ko ito. Nakita ko ang mga luhang unti-unting pumatak sa mata ng aking ina. At ang mutya ay lumutang sa hangin kasabay ng huling hininga ni nanay. Kusa itong lumapit sa akin. Subalit biglang tumigil nang kunin ko mula sa aking bulsa ang kwintas na ibinigay sa akin ni tatay noong huli kaming magkita. Isa itong anting-anting na proteksyon laban sa aswang. Isinuot ko ito sa aking liig. Hindi ako malapitan ng mutya. Para itong may sariling isip na bumabalik sa bibig ni nanay na noon ay wala ng buhay.
Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay nanay dahil sa hindi ko kinuha ang ipinapasa niyang mutya. Pero isa lang ang nasa isip ko ng mga oras na iyon. Tapos na ang sumpa ng pagiging aswang sa aming pamilya. Napapikit na lamang ako ng mga sandaling iyon. Ipinagdasal ang kaluluwa ng aking yumaong ina. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po marami sa ating mga kasundo ang makapakinig nito. Naway magsilbing patunay ito na maaaring magbago ang takda sa bawat buhay ng isang tao. Dahil nasa kamay ng tao ang kapalaran nito, siya ang gagawa ng ikabubuti ng buhay niya. Muli isang magandang araw po sa inyong lahat mga kasundo at salamat po sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Arman. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Erlinda. Edad 31 na at nakatira dito sa lalawigan ng Negros. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking lola Nita nang minsang maranasan niya ang kakaibang pangyayari at kamuntikan na siyang magawi sa kalye ng mga aswang kasama ang kanyang mga kaibigan. Naganap po ito, Kuya Bari, dekada 70 at ang edad niya noon ay 21 na. Ayon po sa kwento ni Lola Nita, Kuya Bari, ang kanyang trabaho noon ay naglalako siya sa mga liblib na baryo ng mga iba't ibang produktong pampaganda, pabango at mga panghaplos sa katawan. Kasama ang dalawa niyang kaibigang sina Maribel at Jocelyn. Minsan naman kapag wala talagang pera ang mga taong inaalok niya ng mga produkto ay ipinapautang na lang niya iyon. Pagkatapos ay lingguhan ang bayad. Isang araw, halos naubos na nilang magkakaibigang alukin ng mga dala nilang produkto ang mga nakatira sa baryong kanilang pinasukan. Subalit walang bumibili o kaya ay umutang man lang para kahit papaano ay may pera man lang silang hawak. Kaya naman katanghali ang tapat na ay wala pa rin silang kain. Dahil sa doon lang din sila kumukuha ng pambiling pagkain sa porsyentong kikitain nila sa mga produktong mabebenta nila. Ano ba naman yan? Gutom na ako. Nagre-reklamo na tong bulati ko sa tiyan. Reklamong wika ni Lola Nita sa kanyang mga kaibigan. Oo nga, ako din eh. Gutom na ako. Kaya lang paano tayo kakain? Wala pa tayong benta kahit isa man lang. Sagot ng kanyang kaibigang si Maribel. Oo nga bakit ba kasi napakakuripot ng mga tao dito sa baryong pinasukan natin? Napapakamot sa ulong wika ni Jocelyn. Nagsabi naman si Lola Nita na maglakad pa sila papunta sa susunod na baryo at baka doon ay may bibili na sa kanila. Sumang-ayon naman ang dalawa niyang kaibigan at naglakad na nga sila papunta sa susunod na baryo. Habang naglalakad sila ay panay reklamo na si Maribel. Anya pa, gutom na siya at uhaw na. Idagdag mo pa ang tirik na araw ng mga sandaling iyon. Hayaan mo't pag may nadaanan tayong bahay, makikiinom muna tayo. Wala pa kasi tayong pambiling tinapay eh. Pampaalis man lang sana ng gutom.
Wika ni Lola Nita. Habang naglalakad na sila sa kalsada, ay may mangilang-ilang tao silang nakakasalubong at nagtatanong kung ano ang kanilang paninda. Di kalaunan ay swerte namang may bumili na sa kanilang paninda, kaya natuwa si Lola sapagkat makakabili na sila ng tinapay. "Saan ba kayo tutungo, mga ineng?" tanong ng matandang lalaking bumili ng panghaplas sa katawan. "Ay, doon po manong sa kasunod pong baryo. Magbabaka sakaling makabenta po kami ng mga dala naming produkto." Sagot naman ni Lola Nita. Napansin ni Lola na kumunot ang noo ng matanda at para bang hindi makapaniwala sa mga sinabi niya. "Ano? Doon kayo pupunta sa kasunod na baryo? Naku mga ineng, kung ako sa inyo, huwag na kayong tumuloy dahil mapapahamak lang kayo sa baryong iyon." Tugon ng matanda. Manong, bakit naman po kami mapapahamak? Magbibenta lang naman po kami ng mga gamit. Tsaka hindi po kami gagawa ng masama doon. Kaya bakit po kami mapapahamak doon? Pagtatakhang tanong ni Jocelyn. "Hindi nyo ba alam na malapit na sa kalye ng mga aswang ang baryong pupuntahan nyo?" Tugon ng matanda sa tanong ni Jocelyn. "Ay sus, manong talaga. Mahilig talagang magbiro. Hindi naman po totoong mga aswang, kaya wag nyo na kaming takutin." Anya ni Maribel. "Ay sige, nasa sa inyo yan. Kung maniniwala kayo o hindi. Basta, ang importante, binalaan ko kayo ha. Siya nga pala, kung talagang gusto nyong pumunta sa kasunod na baryo at hindi ko na kayo mapipigilan pa, hanggang bungad lang kayo dapat. Huwag na kayong pumasok pa sa pinakadulo dahil malapit na doon ang kalye ng mga aswang. Tsaka lumabas na kayo kaagad sa baryong iyon bago pa magtakip silim." Wika ng matanda. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa baryo. Kaya nagpahinga muna silang magkakaibigan nang may nadaanang tindahan at bumili sila ng tinapay. Ay, nakakapagod naman itong ginagawa natin. Araw-araw na lang tayong palaging ganito. Kung hindi tayo kakayod at maglalako ng paninda, walang kakainin ang ating pamilya. Reklamong wika ni Maribel habang kumakain ng tinapay. Ay nako, hayaan mo na lang. Pasalamat na lang tayo't may trabaho pa tayo. Yung ibang mga babae dyan, halos hindi magkanda o gaga sa kabubuhat ng mga sako-sakong uling, magkapera lang. Tugon ni Lola Nita. Matapos nilang magpahinga ay nakiusap sila sa may-ari ng tindahan kung maaari ba silang makiinom ng tubig. Pinapasok naman sila sa bahay ng matandang babaeng may-ari ng tindahan at binigyan ng isang pitsil na may lamang tubig at saka baso. Dahil sa mga uhaw na silang magkakaibigan, kung kaya hindi na nila nilalasahan pa ang tubig at diretsong lagok na lang ang kanilang ginawa. Ay salamat. Salamat naman at naginhawaan na tayo. Bulalas na wika ni Maribel bago humugot ng isang malalim na hininga. Oo nga, pakiramdam ko nawalaan ang gutom ko. Sagot naman ito ni Jocelyn. Noong akmang iinom pa sana si Lola ng tubig nang bigla niyang nalasahan na parang kakaiba ang lasa ng tubig. Parang di umano
iyong lasang mapakla at malapot-lapot ang tubig. Sandali niya pang inamoy-amoy ang basong may lamang tubig. Doon lang niya napagtantong kakaiba ang amoy ng tubig. Amoy malansa at parabang amoy iyon ng parang patay na dagang matagal nang nakababad sa tubig at amoy kalawang na amoy dugo. Kaya halos maduwal siya sa kanyang naamoy. Sinabi rin naman niya sa dalawa niyang kaibigan na amuyin ang tubig na nasa baso nila dahil kakaiba umano ang amoy nito. Sinunod naman ng dalawa iyon at yun nga, kumpirmado ni Lolang napakabaho ng tubig na iniinom nila. Napatakbo naman sa labas ng bahay silang tatlo at doon ay isinuka nila lahat ng kinaing tinapay. "Anong amoy yun? Napakabaho naman," bulalas ni Jocelyn. Akmang sasagot na sana si Lola Nita nang makita niya ang tatlong banga sa gilid ng bahay ng may-ari ng tindahan. Kaya nag-usyoso siya kung ano ang laman noon. Dahil nakita niya kaninang doon kumuha ng tubig inumin ang matanda bago sila iniwan sa loob ng bahay at nagtungo sa likod ng bahay nila. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga banga at binuksan niya iyon. Noong mabuksan na niya iyon, agad na napatakip siya ng ilong at nanlaki ang mga matang kinilabutan ang kanyang buong katawan. Anya pa, napatakip siya sa ilong dahil sa sobrang bahong umaalingasaw tuon sa banga nang buksan niya iyon. At nanlaki ang kanyang mga matang kinilabutan ng buong katawan niya dahil sa kitang-kita niyang may buhok ng taong nakalutang sa loob ng bangang puno ng tubig. At may mga naglalakihang uod ang gumagalaw sa loob ng banga. Sunod-sunod na namang nagsuka silang magkakaibigan. Tapos ay agad na binalikan ang mga bag na dala nila na naroroon sa loob ng sala. Nang makuha na nila ang bag ay walang lingong nagmadaling tumakbo palabas ng bahay hanggang sa makalayo na sila sa bahay ng matanda. Ngunit bago pa man sila makalayo ay narinig nilang sumigaw ang matanda at tinatawag sila't pinapabalik nito. Ngunit hindi na sila nag-aksaya pa ng oras na lingunin ang matanda dahil sobrang takot na ang kanilang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Kung kaya mas binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo hanggang sa tuluyan na silang makalabas sa baryong iyon. Mangiyak-ngiyak naman si Lola nang naroroon na sila sa maraming tao dahil hindi sila makapaniwalang totoo pala ang sinasabi ng matanda kanina na may mga aswang sa baryong pupuntahan nila. Samantalang si Jocelyn naman ay walang humpay ang pagdura nito ng laway dahil ayon dito ay pakiramdam niya ay nalalasahan pa rin niya ang amoy ng kalawang na amoy dugong tubig na ininom nila. Nagmungkahi naman si Lolang bumili sila ng candy para maibsan umano ang pandidiring nararamdaman nila. Matapos ang kanilang naranasan ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras na magbenta pa ng kanilang produkto. Napagpasyahan na lang nilang magkakaibigang umuwi na lang sa kani-kanilang mga bahay. Hindi na muling bumalik pa si Lola sa kanyang trabahong maglalako ng mga produkto. Sa halip ay nangamuhan na lang siya sa bayan hanggang sa makilala na niya si Lolo Manuel
naging asawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Naway isa ako sa mapili niyong basahin ang aking ipinadalang kwentong karanasan ng aking lola noong siya ay dalaga pa at napunta sa kalye ng mga aswang. Maraming salamat po, Kuya Bari. Gumagalang, Erlinda. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.